Kung ikaw kay balo ka, ining kabuntagon, luwas ka, tungod kay gibutang mo imong pagsalig sa giula nga dugo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, namatay, gilubong, nabanhaw siya. Once diyan nimo gibutang imong pagsalig sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, naa kay sigurado nga kaluwasan. Therefore, bisag kini nga panghitabo, moabot ni sa tuwang kinabuhi, mahitabo, bisag kalibutan mahanaw, yun siya. Wala tayo ang kahadlukan nga naman, kaya ang atong palag, sigurado, secured siya sa kamot sa Diyos. Kasi kung presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 24, verse number 7. Ako ang basahon din sundis yung mga mata. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. The other week, gi-atake kita sa gitawag og earthquake. Then last the other day lang, atake sabta sa ato adre sa Mindanao. Kining gitawag earthquakes. Ang earthquake mo na pinakalisod nga calamity tungod kay no one can pinpoint kung kano siya moabot, unsang oras siya moabot. Walay makabalo na ini. Unlike sa typhoon, storm, makita man, pero this kind of calamity, this kind of catastrophic event, no one knows when it strikes, but every time the ground shakes, God is sending a message. Earthquakes are not just natural disasters. They are divine reminders. Ilang ni siya natural nga disaster no, nga atong nahibaluan. Actually, kung imong tanawon sa Biblia, these are, or kini nga mga disaster na makita, they are divine reminders. Scientists may measure magnitude, but only Scripture reveals the meaning. Ang mga scientifico, mga scientist na to dinhi, kay pwede nilang masukod, doon ay measurement ang magnitude, pero at makita, only Scripture reveals the meaning. While the world explains them scientifically, the Bible explains them spiritually. So in the Bible, earthquakes are not accidents, but announcements from heaven. It is a divine signals of God's power, presence, protection, etc. Ito ang sugutan ng kabuntagon, ang pinaka-content nini. So the truth about earthquakes, and we are going to discuss it in biblical perspective. So sa Biblia nga perspektibo, ato siyang tan-awon, not in scientific data or scientific explanation. But sometimes pwede ito na siyang i-appeal, but we are more on biblical perspective. So nganong naamani siya, nganong gi-allow or nganong ang earthquake masinati nato
every now and then, even sa atong gibasa sa atong passage, the last phrase there is yung siya, earthquakes in diverse places. So nasa naglailahing ng mga lugar, ato ni siyang masinati. In less than a month, upat ka lugar ang giatake sa mga disaster, natural disaster. Pinakakusog diri sa ato ang dapit. Abot sa 7.6. And then the other one nagsunod is in Cebu, no, 6.9. So nagkaubos sa uban nga lugar. Now, ato siyang tan-awon sa biblical nga perspektibo anong naan siyang earthquake. Number one, ato siyang makita ang kamatuoran ng earthquake nga siya, niabot siya, masinati nato siya tungod kay gusto sa Ginoo nga number one, ipakita, no, to display God's presence. So sa Biblia, na ang earthquake aron iyang ipadayag ang iyang presensya. So I'm not saying gusto ipadayag sa Ginoo ang presensya niya na naa sa nahitabo sa atoa, sa atong lugar, sa atong silingan nga lugar, o sa uban pang mga lugar. Pero sa Bible, isa ni siya nga sa perspektibo sa Biblia, isa ni siya nga paagi na napadayag o ipadayag ang presensya sa Dios. For example, Exodus 19 verse number 18. Exodus 19 verse number 18. Verse number 18, it says, "And Mount Sinai was altogether on smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly." So there was an earthquake sa dihang nagpadayag ang Dios sa iyang presensya, no? Manang ang presensya sa Dios dili siya basta-basta. The mountain trembled because God descended upon it. No? Sayanan ka, ang bukid mauyog sa dihang ang Ginoo mupadayag yan ang lugar. So when the Creator shows up, creation itself reacts. Diyan yung makita ang ang grabe ang presensya sa Ginoo. Kung ang iyang magbubuhat na gani mo padayag, ang iyang ang iyang mga binuhat mo react. In other word, mo kurog, mauyog. Yan man ingon ana ang presensya sa Dios. Dili siya basta-basta. Natanaw sa Biblia, dili ato tan-awon tan mga bersikulo, but if you try to study the Bible, that's what happened kung ang presensya sa Dios naa. And the lesson nga makuha dinhi is sometimes God shakes our surroundings to remind us that He is near. No? Ang buot pasabot din nga ang Ginoo iyang tay-ugon ang sa kalugar aron magpahinumdum kanato nga duol lang ang Dios, naa ang Dios. Pwede ba ta usay pukawon sa Ginoo or pagtapik sa atoa kay basig na kalimot ang tao, nakalimot na sa Dios. And sometimes usa na ito masigutan unya, masigutan tanon unya.
basin kining ika-upat or I think ika-unom na to nga punton ini, no? Basig mao ni. Nay uban ayaw mo blame nga tungod sa kasalanan daw sa uban sila igi panisan. Ano sa una nahitabo? Ang sala sa uban niya ikaw ang panisan. Asa man kadapit asa man kaana nga siyensya nakasugat ang sa Biblia, kung ikaw ang nakasala, ikaw ang panisan. Anong pasangil mo sa ubang tao? May mga post sa mga videos online. Pasangil na ng ubang tao. Kasi pagtanaw siyang kagalingon, tarong siya. Di ka, basin og ang hinungdan ngaging anak sa Ginoo tungod kay mo na batasan og kinaiyan nimo. May kay mo sablig sa uban nga mga taong binuhatan. O dautan mo tanang tao binuhatan, dautan tag binuhatan. Kitang tanang tao. Pero ngayon anak manggaling na, o kita manggaling ang hinungdan na, basta kita ang hinungdan. Ano ato may ispahid sa uban? Ang nagsulti, wala bagay klaro og dagway. Pati ka naong palang daan, kriminal na. Naong palang daan, abusado na sa balaod. Klase sa mga tao may kayo mo pahid sa sala sa uban. I'm not saying why sala ng mga tuhanan. Ay masala ng ubang matong mga kuanda. Dagko na sila masala pero mupahid tag sala sa uban. Kanya sa atoa na igo ang katalagman, ang ipahid mo sa uban. Ang Ginoo di man mupanis sa kataong way igong basihanan. Ato na makita niya sa unom na itong punto. So ato makita din ang lesson nga ipakita sa Dios nga usahay tandugo niya ang atong palibot aron i-remind ta nga na asya duol na to. Na atong unang makuha diha is to display God's presence. Anong dunay mga ani nga disaster. Dati dili man sila kayo apektado. Pag naay mga yun ani nga natural disaster, di man sila apektado kayo nga naman. Di man ilang balay sama sa mga balay karon ko nga bato na, aning simentado na, konkreto na. Ang pinaka maapektuhan sa earthquake kining concrete mo ano siya ang pinaka lig-on siya sa bagyo pero dili siya magsilbi sa earthquake. Number 2, to demonstrate God's power. So naay yung aning nga mga disaster, earthquake, it is to demonstrate God's power. Nanato sa Psalms 104. Psalms 104 verse 32. Psalms 104 verse number 32. It says, He looketh on the earth, and it trembleth. He toucheth the hills, and they smoke. Abi nato nga ang bulkan ni Butura nag-iya-iya. Abi nato og ang kalibutan ni uyog ra nag-iya, no? In biblical perspective, no? Not scientific explanation, biblical perspective,
Tan-awon lang sa Ginoo ang kalibutan, it trembleth. Can you imagine na? That is how God demonstrates His power. Earthquakes reveal the mighty strength of the Lord. So, grabe good kagamahanan ng Ginoo. Even at makita siya, even sa creation na, yun siya, He speaks. Manggawas ang mga angayan niyang ang iyang panghimo. Pinagis iyang pulong. Ang kalibutan, tan-awon lang sa Dios ang kalibutan, mauyog ang kalibutan. So it doesn't mean nga, ang bot pasabot nila, kung gustohon sa Ginoo, ang pagtayog sa kalibutan, tayog wala sa Ginoo. So, kung naay mga yun ani nga panghitabo, it is God Himself doing this catastrophic event. Ano naman? So, ako man nagsulti to remind us, it is not just an accident, it is an announcement. Muna ang kamatuoran sa earthquake. He speaks and the solid ground submits to His command. The trembling earth testifies God alone is in control. So muna ibot pasabot din sa ato ang gibasa. Kontrolado sa Dios ang dagan sa kalibutan. Ang tao, grabe nagkabalaka. Sa mabalaka ang mga tao nga. Init na kayo ang adlaw, wala na buslot ng adlaw. Ano yung mga solar storm. Maapektuhan ng ato ang mga gadget kay we are using sa mga waves. We are using sa mga tawag og signal nga gikan sa ato ang mga satellite. So, apektado ang ato ang mga signal sa cellphone, signal sa ato internet. Mabalaka na ang mga tao na. Pag may kaingunan na. Pero, we believe na ang Diyos, yung aning ang mga sitwasyon, kontrolado sa Ginoo, ang dagan sa kalibutan. Bisan pa man ang pag-uyog sa kalibutan, kontrolado na sa Ginoo. Doon na siya kapasidad, katandugo niya ang kalibutan. Napos siya kapasidad nga iyahang ipahunong ng saka disaster nga niabot sa kalibutan. That is how powerful God is. Siya ang nagkontrol sa dagan sa tuang kalibutan. Manang usahay, kaingon pa ta nga mo tugot sa Ginoo kay ang mga tao may laking tawag o Ginoo basta nasa lisod ka kahimtang. Kita niyo na sa mga videos online, nagkatap. Lord, Lord! Sa palika mo, Lord, Lord, lagi kung naa ka sa delikadong sitwasyon, pero naa ka sa kahimtang tarong, asam ka kadungog, Lord, Lord. So, muna ka matuoran sa kinabuhi sa tao. Pag maayo ang sitwasyon, why, Lord? Maka dumlag Lord kung naasa di maayong sitwasyon. Muna yung realidad. Number 3. Number 3, to deliver God's protection. To deliver God's protection. Pasabot ipadala sa Ginoo ang proteksyon niya. Asa man ka makahibalo nga giproteksyonan ka sa Ginoo kung naa may kalamidad. So kung may kalamidad, wa tay sana to pagkahibalo kung naay proteksyon ng Ginoo. So naani siya mga butanga, maabot ng ani para makita ni mga kung sakon ta pagprotek sa Ginoo. So man naay mga disaster nga kahitabo. So ato makita din in Psalms 46 verse 1 and 3. Psalms 46. Psalms 46 verse number 1 to verse number 3. It says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, truly the earth
be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Matsunami man na, matayog man ang kabukiran, matayog man ang kalibutan, iyon siya sa Biblia. God is our refuge. Refuge means atuang protection. So, sa aning mga kalamidad, wala tayo lang protection, Ginoo. In other word, salig ka sa Ginoo. Ikaya na sa Ginoo, sa di pa na maabot ng pagbagsak, o ipalabas na sa Ginoo. Na naman, God is our refuge. God is our refuge. Kung imo nang edit, so, do the earth be removed, bisan pagmawa ng kalibutan. Ay maabot man dyan ang panahon nga ingon sa Biblia nga there will be a great earthquake nga maabot sa kalibutan. And even this mga isles, mga island na ito diha, mga wala na sila. Yan na kakusog ang linog nga moabot sa umaabot. Even when everything shakes, God remains unshaken. So ato na makita diha. Isad ang tanan pamatay o ang Ginoo magpabilin siyang unshaken. Safety is not found in the stability of the earth, but in the security of the everlasting rock, which is the Lord Jesus Christ. So diha ang ato ang safety, diha ang ato ang safety kang Kristo Jesus. Dili sa stable ba ang kalibutan. Ang pinaka lesson na makita diha is that when your faith is anchored in Christ, you are safe though the earth trembles. So kanang ato ang pagtuo atong pagsalig, naka-anchored sa nang naka-anchored naka-angkla sa barko pa na ba naka-angkla, no? Naka-angkla di agang Kristo. Safety kita bisan pa man og ang kalibutan, no? Mauyog siya. Diha kang Kristo Jesus naging safety kita. Number 4, not only to display God's presence, to demonstrate God's power, to deliver God's protection. Number 4, to define. To define God's purpose. Tanawa sa Acts 16 verse 26. Acts 16 verse number 26. The Bible says, "And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loose." So this is the time when Paul and Silas were in prison at were put to jail, no? But the earthquake, ato makita din kung si purpose, ato makita diha, the prison shook, but not to destroy, but to deliver. God used a quake to open doors, loose chains, and save a soul. So dili ato makita nga ang purpose, usa sa mga purpose nga nang dunay earthquake kakitabo, kay dunay gusto ang Dios nga luwason, no? Maasay gustong luwason. Now in this passage ato makita nga God wants to save a jailer, no? Sa katao dinhi nagbalantay sa bilangguan, may gustong luwason sa Ginoo, ug ang Dios nagpadala og earthquake. Can you imagine ana?
So di na to na si underestimate yanong naay manging aning disaster, natural disaster or kining mga earthquake gikahitabo. Ito na gusto ang Dios yang luwason. Pero kung gahit ay kayo ang tao, di na po ang kaluwasan kung ang Ginoo mo muhunong na siya siyang paghatag og oportunidad sa tao aron maluwas. Ato na sa ikaunom. Punishment ang mga hiaguman. Pero ato makita din, hindot ang purpose sa Ginoo. Nganong na aning earthquake para na sa luwason. So kung imong tanawon ang passage, verse number 30, naipangutana, and they said, verse number 30, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? Oh, tungod nini mong earthquake nga nahitabo, naay usa ka tao nga gusto makabaton og kaluwasan. Ang uban sulti sa ubang mga tao dili man nakaluwasan sa kalag iyang gipangutana diha. Kaluwasan daw kuno gikan sa paggikan sa linog. No, I don't think so. Nga naman, ang jailer, nadunggan niya ang testimony ni Apostle Paul while they were inside the prison, at makita diha, they sing praises to God. So nakita sa jailer kung unsang klase ni nga mga tao, mga preachers ni sila. So they were singing inside the prison. And after that, naglinog. So abi niya og mga wala na mga tuhanan so gusto niya magpakamatay. But because Christian ang mga tao, so wala sila nagtangka nga mutakas, nagpabilin sila. In verse 30, at makita diha, and they brought them out, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? Ang sulti ni Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So, nindot o katuyuan ang mga natural disaster, or just like this earthquake. So, ang purpose sa Ginoo, naasay gustong luwason. Naasay kalag na gustong luwason. So, we hope through this mga natural disaster nga niabot, na ay mga kalag na kanabang magtuki sa kamatuoran nga ma-realize nila nga ang kamatayon di ay or ang usa ka disgrasya sa tao di siya matag-an. It will come anytime soon. When God shakes your life, He's not ruining your plan, He's revealing His purpose. So, ito makikita diha, when God shakes your life, He's not ruining your plan, He's revealing His purpose. So, kung doon na may pagtandog sa kinabuhi na to, dili na siya aron dauton ang plano, ang atong mga plano, kundi na siya ipadayag nga katuyuan sa kinabuhi na to. O earthquakes, sometimes, mo ni siya gamiton sa Ginoo aron luwason ang kalag sa tao. Number 5, to discharge God's prophecy. God's prophecy. In other words, to fulfill God's prophecy. In our text, at makita diya, Matthew 24:7, it is a prophetic event. Naningon siya diya, earthquakes in diverse places, but pasabot in the coming days. So, yung Jesus. So, umaabot yung panahon, especially this is a kining gitawag og precursor, no? Kining verse, it is a precursor of the coming tribulation period. Kining period. So, siya sa dili pa ang tribulation period na ay mga precursor, mga event nga mabot pasabot hapit na mabot ng panahon na. Isulti niya diya, nation shall rise against nation,
famine, pestilences, earthquakes in diverse places. So these are signs for the upcoming tribulation period. So if earthquakes, grabe na ka daghan na siya kahitabo sa nagkalahi nga lugar, buot pasabot, mag-andam ta, magbantay ta, or ang pinakanindot diha, maluwas ka, naman, kay duol na ang sulti sa Ginoo nga Great Tribulation period, kung kining mga butanga, earthquakes, wars, pestilences, famine, kung maabotan na siya. Jesus foretold an increase in earthquakes before His return. So, doon na increase yung may tabo. Before sa iyang pag-anhi, na-increase sa mga kiningunaning mga activity, no? Mga seismic movement, mga activity sa kalibutan sa earth, yung aning basta yung aning kalamidad. So earthquake is just a fulfillment of God's prophecy, or of biblical prophecy. Ito makita diya. Every shaking of the ground is heaven's reminder that the King is coming soon. Saan siya ka reminder sa ato ang kinabuhi, sa tanang tao, sa tibuok kalibutan, that He is coming very, very soon. Hapit na ang iyang pagbalik. Moon tanay ibutang sa huna-huna sa tao. Kanya, di lang taman nga maguna-una nga hapit ka siya mo balik, kundi masayran unta nila. Kung hiunsa sa Ginoo pagluwas ang katawhan. Muna'y pinakanindot diha. Dili lang taman nga, uy, hapit na mo balik ang Ginoo. Dapat imo masayran. Sa di pa mabot nga, o di pa mo balik si Kristo. Dapat masayod ka, o hiunsa ka pagluwas ni Kristo Jesus. Gihatag na niya iyang kinabuhi, giula na niya iyang dugo dito sa Krus Kalbaryo, namatay, gilubong, nabanhaw na siya para makabaton kag kaluwasan. Pero kung di ka mo tuo ni ana, bisan pag mabalik ka sa Kristo, pinaka makaluoy gyapon ka. Kay ang tao nga wa maluwas, kanya maabtan sa mga Kristohanon sa rapture, di makaabot, di makaawan sa rapture, pinaka makaluluoy ang tao nga moabot nini nga period sa history sa kalibutan, Great Tribulation period. So much more sa diyang mubalik na si Kristo, pinakapait kung ang tao wa siya maluwas. Number 6, to declare God's punishment. Muna ang pinakapait sa panghitabo sa kalibutan. Ang earthquake, it is just a punishment. No? Tanaw sa Revelation 6:12. Revelation 6:12. So this passage, muna ang giingon sa ato ang mga kuandre sa Pilipinas, yung sila yung kaya maabot ng the big one. Don't you know that the big one is, it is possible during sa tribulation period? Revelation 6 verse number 12. Revelation chapter 6 verse number 12, it says, and I beheld when he had opened the seventh or the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. So there was a great earthquake. Actually, this is the punishment no ato makita din. So sometimes ang earthquake di ay nga ato makita din, it is just, or it is a punishment. So ayaw pag-ingon, akong gisulti ganiya, dahil mga tao nga mingon nga, kamo ang kawatan, kamo ang daotan.
kami ang napanisan. Kano saan nahitabo? Kung ikaw ang naiabutan sa kalamidad, buot pasabot, ikaw ang pwedeng, kung mo yung mag-hiskot ng punishment, ikaw ang ipanisan sa Ginoo, anong ipamahid mo sa ubang tao? Nga ang judgment sa Ginoo, righteous man ang Dios, kung ang tao ang karon, kung kining dautan na tao, ikaw di ang lugar ang ipanisan sa Ginoo, try to reflect nganong giabot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ganun diri sa kita na-appeal ta sa kalamidad. Ato i-reflect, dili ta magpasangil nga kamo diha dautan kay mo, kami ang giisilutan. Kano sa among mga hitabo nga ang Ginoo nga iyang panisan ang wa nag kita maangin ta. Wa man ta naghimo ang mga dautan nga mga binuhatan. Pero maangin ta nga naman atas usa ka lugar, pero most of the time basin ang community pag i-generalize na to ba ang sitwasyon. In general, basin diri nga area sa ato mas daghan diri mga badlungon. Kita mo sa sitwasyon. Kinsa mga lugar ang gipanisan niabot ni mga catastrophic event? Di ba mga rebeldes gobyerno? Dire Davao region sa mga dire. Rebeldes gobyerno. Simple Romans 13 di makasagnita. Can you imagine ana? Cebu, unsang Cebu? Anti-government Japon. Baguio, sang Baguio. Anti-government Japon. Ngayon ka ng tulog ipanisan. Basin ang general diha nga population. Sa simple kayo nga bersikulo sa Biblia, Romans 13 di makasabita, di makasabot. May ingon niya, kami ang gipanisan si Ginoo. Tanawa daw imong dagway, di ba ka ang panisan si Ginoo? May mga klase sa mga tao, may kayong pahid. Instead, niya atong i-reflect, nga nung niabot sa itong kinabuhi, yung nang niabot sa itong lugar, at tanaw itong gagalingon, basin, isa na isa sa mga punishment sa Ginoo, kay di ta kahibalo mo sunod. Sa simple nga instruction sa Ginoo. Tungod sa pagkapolitiko, utok ang mga tuhanan Pati presidente gusto ng pababaon, di. Kasi may Ginoong malipay, Ginoo may nag-set up, he set up kings. Klaro na sa Biblia, siya ay dunay katungod nga mo set up og hari. Siya po'y dunay katungod nga mo tanggal sa hari. So, ni mga tuhanan, gusto namang mupuli, pa'y panahon. Sa mga Ginoo nga malipay nga ikaw ang nagpundar sa gobyerno sa tibok kalibutan, gipundar mo ni nga mga institusyon kay pa mao'y magpalakad sa daghan sa katawhan, mga rebelde ng mga utok. Itayogon sa Ginoo Muna ito sa makita sa Biblia, in scripture, earthquakes often accompany divine judgment. Na siya. Punishment sa Ginoo, kining gituwag earthquake. It is accompanied sa gituwag og divine judgment. They are warning signs that the righteous judge is about to act. Imo ingnon karon nga kamo ang nakasala diha, kami ang gipanisan din Buot pasabot ang Ginoo dili righteous. Kay ang wa nakasala mo yang gipanisan, iya katong nakasala, wala gipanisan. Mo ba na ibot pasabot sa ang klase sa mga tao? Asa namang utok na butang? Basin sa sige ito, kamo makasala mo. Kita man ay pinakadakog sala di ay. Kaya kining usahay, mutan si Kristo rin siya, before ta magtanaw sa muta sa uban, tanaw na to ang troso sa itong mga mata, mga exaltes Ginoo. Manay matawahan na, even sa social media, makita din mo na, may kimamasangil. Sa himan-himan, mo rin ito mas grabe pa ka makasasala. Dili masipyat ang Dios
once he gives his judgment, he gives his punishment, dili siya masipyat. Kay balo siya kung kinsang mga tao iya nga panisan. Dili masipyat ang Dios diala. God shakes the earth to awaken sinners before He strikes in judgment. Ang gustos Ginoo na gitugot niya na, gialaw niya ng earthquake yung may tabo sa ato ang kinabuhi para ma-realize na to nga once ang Ginoo muna'y muhatag og punishment sa tao, dili aron nagpasiatab ta nga, kung dili magpaubos, maghimos itong kaugalingon ba nga magpaubos sa ato ang kaugalingon. Nahilas kaya mga klase mga tao, mga wagay Dios malipay ba? Na komento pa lang daan, wagay malipay ang Ginoo. Wala ba ito'y kasing-kasing nga magpaubos? Gipakitaan na sa Ginoo kung sa siya kagamahanan, gipakitaan na siya nga di against siya na ng klase sa mga batasan, against siya na ng klase sa mga binuhatan, wagi konsensya ba nga, wagi pagkunauna nga magpaubos. Ngano nga itong makita din nga kining ingon-ani nga mga sitwasyon to make us humble, munta na muna'y katuyuan sa Ginoo, ipakitaan sa Ginoo og mga kalamidad aron ta magpaubos. Dili pa ta magpasiatab sa batasan nga. Sabi batasan, yung kaog iro lagi. Ingon pa niyong presidente nga, ayaw dadala diri hinabang, di naman awatong hinabang. Kasakitaan nag mayor ka sa usa ka syudad, mo na imong actuation, mo na imong batasan. No wonder ang tao, imong mga tauhan, ingon anak og batasan. Katungdaan na sa gobyerno nga tabangan ng iyang mga constituents, dili kay ano sabi noon, asa man ang humility diha, asa man ang pagpaubos diha. Ki tayo ka na sa Ginoo, magpasiatab pa kasi mong batasan, samot jud kay iduot sa Ginoo. So manay gusto sa Ginoo, God shakes the earth to awaken sinners before He strikes in judgment. Dili pa man yung final nga judgment. Ang final judgment, impierno man. Pero sa di pa na siya, di pa na moabot. Kitagaan ka niya, tapsing-tapsingan na taniya. Gitapsing-tapsingan na niya ang kalibutan. Ang tao, ipatagamtam na niya mga ginagmay, mga para tandugon ang tao nga magpaubos. Damor ka magpataas, alo ay kay ka. Padyo kay hinungdan sa tubangan sa Ginoo. Number 7. To direct God's people. Hebrews 12, 26 to 27. It says, whose voice then shook the earth, but now He hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. So ato makita din ha, iyon siya, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. God uses shaking to realign our priorities. So kini siya gi-allow sa Ginoo, tandugon sa Ginoo, tandugon sa Ginoo kalibutan, through earthquakes at makita din ha, aron gusto sa Ginoo ba nga i-align, to realign our priorities. Ito makita din ha. In other word, kining mga ingon ani,
kining mga gambalay, kining mga nindot nga building, kining nindot nga gusto sa mga tao, kung nindot nga balay, mansion, say mo na priority sa tao. Pero usay tandugon sa Ginoo, no? Tandugon sa Ginoo. Nindot ka niyang balay ha, diha imong pagsalig ha, diha imong kalipay ha, tandugon sa Ginoo, wag tangon sa Ginoo. Manay siya ang butang nga dili ma-shaken may remain. Those things which cannot be shaken may remain. Masabot yan na. Dapat ang priority, ang gusto sa Ginoo, ma-realign ang atong priorities kinabuhi. In other words, He removes what's temporary to reveal what's eternal. Yung say ang ato ang priorities kinabuhi, naging priority ito ang temporal things. Instead of those eternal things, na dunay eternal value, mautoy nawagtang atong nawala ang atong priority diha, no? Dili mo naging focus sa tuwag kinabuhi ang mga eternal things, those who have eternal value, no? Mo'y nawala ang atong focus diha. Ang atong focus na sa mga butang nga mga temporary lang. Ngayon sa Biblia, pwede na ko ng tandugon, no? Pwede na ko ng wasakon, pwede na ko ng gubon, no? Isa lang ko na kapag lihok, guba na nang luoy kayo mga balay na nindot kistanan. Hindi matulugan. Actually, pag mabuting earthquake, bisan pag unsa kanindot sa mga balay, di ka nagtulog. Bisan pag sa Netabo, sa Cebu, ang gustong tulugan sa mga tao, tent. So, ang sige mo sa gobyerno, naging himo sila og tent city. Ang mga tao, diyan na matulog sa mga tents. Ano naman? Yan na gusto mo sulod sila mga balay. Muna ang usa, nga ipakita sa Ginoo, prioridad ani mo ning mga temporary nga mga butang ha. O sige, tandugo na to. Hindi ka matulog. Ipakita sa Ginoo nga ang temporaryong butang dili siya importante kaysa mga butang adunay eternal value. Yet once more I shake not the earth only but also heaven, that those things which cannot be shaken may remain. So God allow earthquakes to direct God's people aron iyang tagaan og direksyon, no, ang mga katawhan sa Dios kung unsa nga prioridad ang ilahang i-set sa ilang kinabuhi. Na kung ang atong prioridad na sa mga temporary nga mga butang, muna usahay tandugon sa Ginoo, sa Ginoong mga tandog na para ang atong prioridad maging insakto, matarong, dili ang gituwag mga butang na pwede ra sa usa ka pagpamilok mawala na siya kung gustohon sa Ginoo. The next time the earthquakes, don't just think of seismic movement, think of spiritual meaning. So kung naaman siya, maabot mo siya, mga umabot nga panahon, ayaw lago na huna nga it is just a seismic movement. Think about spiritual meaning. Posible anong gi-allow sa Ginoo ni kay gusto sa Ginoo ang ikaupat basig kini ang purpose ba? Ang purpose niya basin ang Dios nag-offer siya kaluwasan, especially sa atong online viewers, nag-offer siya kaluwasan para sa imong kinabuhi, no? Hatag si opportunity nga makabaton kag kaluwasan sa imong kalag mo nang gi-allow ni si Ginoo. So do not waste or do not ayaw i-reject ang oportunidad na gihatag sa Ginoo. It is a reminder, this natural disaster, it is a reminder that God is powerful, His judgment is sure, His coming is near, and His protection is real. Ato makita din ha. Now therefore, yung sa atong ibasa kanya, therefore will not we fear, no? Psalms 46 gibasa to kaya verse number 2. Therefore will not we fear, do the earth be removed. Taon sa lang ang tao dili siya
magakahadlok bisan pag ang kalibutan no mahanaw, ang kalibutan matandog, ang kalibutan kung ubon sa Ginoo, so wa tay ang ngayon kahadlokan nga naman. Kung ikaw kay balo ka ining kabuntagon, luwas ka, ha? Tungod kay gibutang nimo imong pagsalig sa giula nga dugo ni Kristus dito sa krus Kalbaryo, namatay gilubong na banhaw siya. Once diyan nimo gibutang imong pagsalig sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, naa kay sigurado nga kaluwasan. Therefore, bisag kini nga panghitabo moabot ni sa tuwang kinabuhi, moabot sa kalibutan, no? Mahitabo bisan kalibutan mahanaw yun siya. Wala tay angayan kahadlukan nga naman kay ang atong kalag sigurado secured siya sa kamot sa Dios.